Hi guys, welcome back to my travel vlog. Ngayon, nandito tayo sa Bumbon, Camarines Sur. Unahin natin pag-tour yung saan kami tinur din ng tour guide dito sa Mike Lee's Dragon Fruit Farm. Makikita mo dito, ito yung hindi ko alam kung anong klase ng halaman, malalaking dahon. Dito lang yan makikita sa farm na ito. Kasama ko dito yung mga kapwa ko, mga OFW. Una, napadpad kami dito sa mga punong kahoy na ito. Meron silang mga kambing. Sila yung nagsisilbing grass cutters. And alam nyo ba dito sa Bumbon, makikita nyo isa sa mga farm na dedicated sa pagtatanim ng dragon fruit. And mamaya titingnan natin anong meron sa dragon fruit. Ito na dito kami sa kakaibang lugar nila. Nasa east side. Alam niyo bang habang naglalakad kami dito, mapapansin niyo ang kakaibang itsura ng farm. Ang syempre, dahil dito ay dahil na dragon fruit, inuna muna namin itour yung mga kakaibang klase ng punong kahoy or halaman meron sila. Dito papunta kami doon sa cacao side. Pero titingnan mo, nakalimutan ko ang pangalan yan. You know. Pero masarap daw yan at healthy. Dito sa Mike Lee's, hindi lang basta pagtatanim. May kwento yung bawat puno. Kasi ito ay resulta ng dedication at hard work ng ating local farmers. Sila yung nagpo-produce ng healthy food at the same time, nagpo-promote ng sustainable agriculture. Kaya sa mga gusto mag-visit dito, promise, worth it ang biyahe. You'll enjoy the scenery, learn something new about farming, at syempre, matitikman ninyo ang isa sa pinaka-fresh na dragon fruit dito sa Camarines Sur. Malaki yung area. Malaki yung mahaba-haba yung lalakarin mo. Dito, papunta kami doon sa tsokolatihan kumbaga. Dahil dito, nandyan yung cacao. Crave cacao. Yan. Crave cacao. At mamaya papakita natin. Yan. Para kang nasa Baguio. Ito ganyang klaseng puno. Nakita ko rin naman to sa mga iba-ibang barangay. Pero malimit lang. Sa Baguio maraming ganyan. At ang ganyang klase na pwesto, pwede nyo dalhin buong family para sa get together, party. Sa murang halaga lang.
dito makikita mo yung paano yung mga farmers nagtatanim ng iba-ibang klaseng halaman, puno, gulay, lahat na masusustansya, masasarap, at yung healthy foods makikita mo dito. Yan, kita mo yung mga sili, kakaibang sili. Nandun nakita mo yung tree house ata yun. For rent din yun. Pwedeng pag nandito yung family niyo, girlfriend, jowa, whatever, pwede kayo mag night party, hangout. Yan, kita nyo na yung cacao. Ang dami-dami. Meron dito, gumagawa sila ng mga sarili nilang tsokolate. Ini-export, dinadala sa mga sikat na mga mall like Robinson, SM. Diba? Dito sa tour namin dito, pinapakita kung paano nga ba magtrabaho ang isang farmer, paano kumita sa agriculture, at paano kaya yaman sa pamamagitan ng agribusiness. Nung karahang panahon, tong mic list dito, hindi nila inopen for tour, ganyan. Pero naisip ng family nila para medyo may kita din, inopen nila for site tour. Madami nabubuk dito, office, lahat na malalapit at gusto ng farm experience. Yan yung bunga ng cacao. Tapos meron silang, nakalimutan ko ang pangalan dyan, pero yan ay sa process nila na ginagawa yung cacao vinegar. Doon yun. Dito naman papasok tayo sa yan, gagawin nilang tsokolate. Meron silang mga ice cream dyan sa loob, tsokolate. Yung process nila nandyan. At saka yung owner nila dito, mga kabayan, mga kabugs. Ang owner ay OFW din. Isa siyang seaman. Tapos yung asawa niya ay isang nurse. So, di ba ang saya? At nakakatulong sa society. Yan yung machine nila, paano nila i-process yung cacao para maging isang tsokolate. Tapos meron din silang finished product na nasa loob. Pag pumunta kayo dito, kasama to sa bayad, itutour kayo. Siyempre, mayroon din namang free taste, depende sa nagbibenta or yung naka-duty, kung ano yung pwedeng i-offer niya sa inyo. Diyan sa loob, makikita niyo yung finished product, ice cream, tsokolate, lahat made from cacao. Ngayon, pagpasok sa mic list, makikita mo yung park. Yan. Perfect for your family also. Children. Tapos yung swimming pool nila na huggies dragon fruit din.
'di ba? Malinis ang tubig na yan. Kasi yung style ng swimming pool nila parang tsokolate din na flavor. Tapos dragon fruit yung design. Ang lalim yan nasa 3 feet to 4 feet. Tapos meron kayong pwedeng picnic table. Pwede kayo mag-rent at amount nun ay nasa 400 per table. And super ganda talaga. Refreshing yung lugar. Yan naman yung venue kung gusto mo magkape. Matikman yung dragon fruit juice nila. Kape galing sa tsokolate. Na may tsokolate. Yan, ang farm ng dragon fruit. Tingnan mo, di ba? Ang ganda ng pagkaka-arrange. Tapos, kung titingnan mo, minsan lang yan dito sa Pilipinas. Healthy ang dragon fruit. Especially para sa may mga cancer. Thank you for watching, guys.